Salamin ng buhay. Likas sa tawang magkasala, gawa ng tukso ng sanlibutan. Ngunit bawat pusong nagkakasala, pagsisisi ang naghihintay. Kung tayo ay manumbalik sa saway ng Diyos na sa atin ay lumalang, kamay ng Diyos na siyang lumikha, ang sa atin ay aakay patungo doon sa daan na noong unay siyang nilakaran, mga tao ng Diyos na may lalang. Salamin ng buhay. Mula sa panulat at sa direksyon ni Jovi Dupais, inihahandog sa inyo ng Lady L Productions at Lady L Channel. Salamin ng buhay. Asan si Angela, Han? Akala ko ba kakain na tayo? Sinabihan ko na siya kanina, Han. Siguradong papunta na yun dito. Angela! Halika na anak! Kakain na tayo! Naghanda na ang mesa! Opo, Daddy. Andyan na po. Sige, upo ka na anak. Masarap ang ulam na inihanda ng mami mo. Mayan ka na naman, ha? Binobola mo na naman ako. Totoo naman, Han. Di yun bola, kasi totoo. Tama ba ako, Angela? Opo, totoo po yun, Mami. Ay, nako, sige na nga. Pinagtulungan na naman ninyo akong mag-ama. Sige, kain na tayo. Oops! Wag muna kayong susubo, Daddy. Magdasal muna tayo bago kakain. Ha? Alam ko, anak, sinusubukan lang naman kita kung naaalala mo ang mga gagawin bago kakain. Hector, salamat ha. Salamat. Dahil hindi ka nagbago. Mula nung sinagot kita, hanggang ngayon na may anak na tayo. Ramdam ko ang pag-aalaga at labis na pagmamahal mo sa akin. Kami ng anak mo. Ba't naman ako magbabago? Napakabuti mong asawa at ina. Ikaw ang binigay ng Diyos na maging ina ng anak natin at katuwang ko sa buhay. Hector, Ito ang tatandaan mo, Laida. Hindi ako magbabago sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makagawa ng mga bagay na labag sa aral at utos ng Diyos. napakapalad ko talaga. Dahil ikaw ang naging asawa ko. Asawa na may takot at pananampalataya sa Diyos. Ganon din ako, Laida. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Kayo ng anak natin. Mahal na mahal din kita, Hector. Bilib na talaga ako sa iyo, anak. Napabuti mo ang buhay ninyong mag-asawa. Maayos na ang negosyo ninyo kahit walang-wala kayo nung simula. Dahil yan sa patuloy na paggabay ng Diyos sa amin, Tay. Wala naman po tayong magagawa kung hindi niya ipapahintulot. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya kaming mag-asawa ng malusog na pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos at may maitutustos sa pangangailangan naming pamilya. Masayang-masaya ako para sa inyo, anak. Lalo na sa iyo. Dahil nakikita ko ang kabutihan mo bilang asawa at ama. Kasi nakita ko po sa inyo ang mga katangian na yan, Tay. Wala akong masabi bilang anak niyo dahil naging mabuti kayong ama sa akin. Anak, Naging mabuti kayong ehemplo sa aking paglaki. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga pangaral niyo na siyang daladala ko ngayon na may sariling pamilya na ako.
matutulog na tayo. Oh, Di ka pa ba inaantok? akala ko ba nakatulog ka na? Hinihintay kasi kitang pumasok sa kwarto natin bago sana ako matulog. Pero di na kita maantay kaya pinuntahan na kita rito. Ang sarap kasi sa pakiramdam. Habang nagpapahangin ako dito sa may veranda. Presko ang hangin. Oo nga. Nakakagaan sa pakiramdam kasi medyo malamig na ang simoy ng hangin. Nakakagaan sa pagod sa maghapon. Pwede ko bang yakapin ang asawa ko? Ano ka ba? Tinatanong pa ba yan? Malay ko, baka bawal. Mahirap na. Ikaw talaga. Hector. Kung sakaling mauuna ako, sana ipagpatuloy mo ang pagiging mabuti mong tao, ha? Han, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Kung sakali lang naman, gusto ko lang marinig ang sagot mo, Han. Ang masasabi ko, kung bibigyan pa ako ng Diyos ng mahabang buhay, lagi kong pipiliin ang mabuti dahil yan ang dapat bilang tao. Dalawa lang naman ang pagpipilian natin, ang masama at mabuti. Hector, Kung matalino tayo sa pagpili, dun lang tayo sa kabutihan. Hindi natin iisipin na gawin man lang ang kahit anumang anyo ng masama na magpapahamak sa atin. Hala siya, halika na, matulog na tayo. Malalim na ang gabihan. Han, may meeting ako mamaya sa isa kong kliyente. Pwede bang ikaw muna ang susundo kay Angela sa school niya? okay, no problem. Agahan ko ang labas ko sa opisina. Ako na ang bahalang susundo sa anak natin. Pasensya ka na, ha? Ano ka ba? Okay lang. Obligasyon nating dalawang anak natin. Kaya dapat lang na magtulungan tayo para sa kanya. Uwi ka agad ha pagkatapos ng meeting mo. Antayin ka namin para sabay-sabay tayong kakain. Yes, boss! Your wish is my command! Mami, kuha na lang po kayo ng driver natin para di na po kayo mapagod ni Daddy sa pagsundo sa akin. Di na kailangan anak. Kayang-kaya namin to ng daddy mo. Hinding-hindi kami mapapagod sa pagsusundo sa'yo. Talaga, Mami? Oo anak. Aha. Ay, ang daddy mo ang tumatawag. Ang Bluetooth ko. Hello, Han? Honey, nasan na kayo? Pauwi na ako. Malapit na rin kami sa bahay. Sasalpukin na tayo ng truck! Anak, anong sabi ng doktor? Hector, anak! Wala na. Wala na. Mag-ina ko. Itay. Ano? Dead on arrival. Ang mag-ina ko dito sa ospital. Anak ko, magpakatatag ka. Sige, tay. Asikasuhin ko pa ang mag-ina ko para maiuwi na natin.
Papa. To me, he was so wonderful. Oh, my Papa. To me, he was so good. Anak, nailibing na natin ang mag-ina mo. Alam kong pinipigilan mo ang iyong sarili. Hindi mo pinakita ang pagluha mo. Ilabas mo lang, anak, para gumaan ang bigat na nararamdaman mo. Itay, Anak ko, ang sakit, Tay. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na wala ng asawa at anak ko. Iniwan na nila ako, Tay. Hindi ko napaghandaan ang ganitong pangyayari. Hindi ko na makikita ang asawa at anak ko kailanman. Hindi ko na makikita ang paglaki ng anak ko. Hindi ko na makikita na isusuot niya ang kanyang mga damit. Hindi ko na maririnig pa ang halakhak nilang mag-ina. Hindi ko na sila masisilayan. Tuwing imumurat ko ang aking mga mata sa pagkising ko sa umaga. Ang sakit-sakit, Tay. Ang sakit. Naiintindihan kita, anak. Dahil tao lang tayo na nakakaramdam ng sakit at bigatin. Isipin mo lang ang mga bagay na nangyari sa mga banal at mabubuting tao na naglingkod sa Diyos. Gayon din sa Panginoong Hesus upang gumaan ang pakiramdam mo. Gaano kasakit kay Job nung nawala ang lahat ng meron siya? Gaano kasakit kay Elizabeth nung pinatay at pinugutan ng ulo si Juan Bautista na kanyang anak? Gaano kasakit at lumbay ang naramdaman ni Maria noong ipinako ng mga Hudyo sa krus ang Panginoong Hesus na kanyang anak? Darating ang araw na tayo rin ay papanang anak. Pero magkakaiba ang paraan ng Diyos upang bawiin ang pinahiram niyang buhay sa atin. Kaya habang tayo ay pinagkakalooban pa ng buhay, gawin natin ang dapat nating gawin dito sa mundo bilang tao na kanyang nilalang. Para sa huli ay maging karapat-dapat tayo sa buhay na wala ng luha at kalumbayan. Masasabi kong mabuting tao ang asawa mo, anak. At bata mang nawala ang anak niyo. Pero ang salita ng Diyos naman ang aaliw sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, para sa mga bata ang kaharian ng langit. Pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Kung kinukuha na niya, lalo na ang mga naglingkod sa kanya. Maaaring gusto ng Diyos na iligtas sila sa mas masamang pangyayari na makapaglilihis sa kanila sa mabuting daan na kanilang tinatahak. Anak, lagi mong tandaan, hindi natin kayang abutin ng pag-iisip ng Diyos. Iba ang pag-iisip nating mga tao. Dahil kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun din kataas ang pag-iisip ng Diyos kumpara sa tao na kanya lamang nilikha.
Isayas Kabanata 55 sa talatang 8 hanggang 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Salamin ng buhay. Ang gaganda ng pinadalang sapatos ni Papa. Di ba, Joshua? Oo nga, akin na to. Ang ganda oh. Siguradong bagay na bagay to sa akin pag sinuot ko. Kahit ito, ang ganda rin. Ito na lang ang para sa akin. Wow! Ang cool nga! Gusto ko din yan! Ha? Dalawa na ang napili mong sapatos, Joshua. Akin na lang sana ito. Basta, gusto ko din yan. Akin na yan. O sige, sa'yo na lang. Pili na lang ulit ako ng para sa akin. Yes! Wow, ang ganda din ng jacket na to. Tamang-tama, malamig na ngayon. Ha? Ang ganda nga! Akin na yan! Maghanap pa ng para sa'yo, Jacob! Ano? Sige na akin na yan! O sige, sa'yo na. Pumili ka na lang muna ng para sa'yo. Pili na lang ako mamaya pagkatapos mo. Sa akin na lang ang matitira. Ba't wala kang tinirang sapatos para sa kambal mo, Joshua? Anong wala, Lola? Meron naman 5 pares ang kinuha mong sapatos, Apo. Samantalang 6 na pares yon. Tig-3 pares daw kayo, sabi ng papa nyo. Oh, di may isang pares pang natira para kay Jacob. Oo, Apo, pero iisa lang. 5 yung kinuha mo. Sige na, ibigay mo na yung 2 pares para kay Jacob. Hayaan nyo na ho, Lola. Marami pa naman po akong sapatos. Narinig nyo, Lola? Marami pa daw siyang sapatos. Kaya akin na lang yung 5 pares na kinuha ko. Uuwi ka na ba, Isabel? Oo, Jacob. Kaka-time out ko pa lang. Pwede bang ihatid na kita pa uwi? Kung okay lang sa'yo. Di bale, may mga kasama tayong sasakay sa kotse ko. Hindi ba nakakahiya? Baka makaistorbo lang ako. Lalo na kung may pupuntahan ka pa. Naku, hindi. Hindi ka magiging istorbo sa akin, Isabel. Sige na nga. Ikaw ang bahala. Okay na rin sa akin. Para makalibre ako sa pamasahe. Thanks for the ride, Jacob. You're welcome, Isabel. Pwede bang dalawin kita sa bahay niyo sa susunod? Ba't mo naman ako dadalawin? Wala naman akong sakit. Ha? Ikaw talaga? Kidding aside. Isabel, pwede ba kitang madalaw? Okay. Nasa iyo yan, Jacob. Oh, yes! Thanks, Isabel, ha? O sige, mauna na ako. See you! Bye, Jacob. Saglit lang, tol. Huwag ka munang papasok sa kwarto mo. Ha? Galing ako ng opisina ninyo, pero hindi ko na kayo naabutan ni Isabel. Yun ba? Nakaalis na siguro kami nung dumating ka.
Hinatid ko pa kasi si Isabel sa bahay nila. Sabi ko na nga ba? May problema ba, Tol? Talagang meron. Ha? Mahal ko si Isabel. Ano? Mahal na mahal ko si Isabel, Jacob. Kaya pwede ba? Layuan mo na siya para sa akin? Tol, hindi naman ata tama ang hinihiling mo. Mahal ko rin si Isabel. Mamili ka, Jacob. Patuloy mong mamahalin si Isabel? O akong kapatid mo ang mawawala? Joshua! Jacob, nahihiya sana akong lumapit at magtanong sa'yo. Pero, nagtataka lang ako. Ba't bigla kang nag-resign? At parang iniiwasan mo na ako. Nako, hindi naman sa ganun, Isabel. Busy lang talaga ako sa mga nakalipas na araw. At nataon lang din na may mas magandang offer ang lilipatan kong kumpanya. Kaya ako nag-resign. Jacob, Mag-ingat ka sana palagi, ha. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ito ang tatandaan mo. Kahit hindi na tayo magkasama sa trabaho, mahalaga ka sa akin, Isabel. ha? Jacob, Sige, ha. Balik na ako sa cubicle ko. Ito na ang huling araw ko dito sa opisina. I'm sorry, Isabel. Mahal na mahal kita. Pero mahalaga rin sa akin ang kapatid ko. Ayaw kong mamili. Pero alam ko kung ano ang kayang gawin ng kapatid ko. Kaya mas gusto ko na lang tigisin ang nararamdaman ko para sa'yo. Kesa mawala naman ang kakambal ko. Thank you, Tol. Mahalaga talaga ako sa'yo, kaya tinupad mo ang gusto ko. The best ka talaga. Mahalaga ka sa akin, Jacob. Kaya kong isakripisyo ang kaligayahan ko. May layo lang kita sa kapahamakan. Tol, Isa lang ang hihilingin ko, Tol. Kung sakaling maging kayo ni Isabel, huwag mo sana siyang sasaktan. Huwag na huwag mo siyang paiiyakin. Mahalin at alagaan mo siya. Dahil kapag sinaktan mo si Isabel, parang ako na rin ang sinaktan mo, Joshua. promise, Tol. Mamahalin at aalagaan ko si Isabel. ha? Jacob, napadalaw ka. Sorry? Ha? Joshua, ikaw pala. Pasensya ka na, ha? Magkamukha kasi kayo ng kakambal mo. Kaya napagkamalan kong ikaw si Jacob. I'm sorry. It's okay. May I come in? Okay. Come in, please. Thank you, Isabel. Sana huwag mong isipin na presko ako, Isabel. Pero mahal kita. Ha? Joshua? Bigyan mo sana ako ng pagkakataon para may pakita at may paramdam ko yan sa'yo. Matagal na akong may gusto sa'yo, Isabel. I'm sorry, Joshua. Pero ayokong umasa ka sa wala. Kaya mas mabuti ngayon pa lang. Ibaling mo na sa mas karapat dapat ang pagmamahal mo. Isabel, ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko.
Kaya huwag mo naman sana akong itulak sa iba. Joshua, Nakahanda akong maghintay hanggang sa matutunan mo rin akong mahalin. Hindi ko basta isusuko ang pagmamahal ko sa'yo. Tol, tama na yan. Palagi ka na lang umiinom. Ilang buwan ka ng ganyan. Pinapabayaan mo na rin ang sarili mo. Natanggal ka na rin pala sa trabaho mo. Dahil ilang buwan na rin akong paulit-ulit na binibigo ni Isabel. Joshua, Sabihin mo nga sa akin, Jacob, ano bang meron sa'yo na wala ko, ha? Makisig ka, makisig din ako. Matangkad ka, matangkad din ako. Mestizo ka, mestizo rin ako. Iisa lang ang mukha natin. Pero ano ang hinahanap ni Isabel na meron ka na wala ako, ha? Sabihin mo nga, tol. Oh? Ba't ayaw mo akong sagutin? Alam ko, kahit hindi sabihin ni Isabel, ikaw ang mahal niya. Joshua, O baka naman may unawaan na kayo, pero inililihim niyo lang sa akin. Tapatin mo nga ako, Jacob. hindi ako ganyang uri ng tao, Joshua. Alam mo yan. Hindi ko lalayuan ng basta-basta si Isabel kung may unawaan na kami. Gusto lang kitang bigyan ng pagkakataon. Baka sakaling sa ganitong paraan, magbago ka na. Ang yabang mo! Joshua, ba't mo binasag ang baso? Pasalamat ka! Baso lang ang binasag ko, hindi ang pagmumukha mo! Sige, pumasok ka na sa kwarto mo. Itulog mo na yan para mahimasmasan ka. Ayaw ko ang nakikita ko sa inyo ni Joshua, Jacob. Palagi na lang kayong nag-aaway. Lasing man o hindi ang kapatid mo. Pinipilit kong unawain ang kapatid ko, Papa. Pero sumusobra na siya. Mas dapat sanang pahalagahan ninyo ang isa't isa ngayong may edad na kayo. Pero hindi naman. Papa, Minsan, parang gusto kong sisihin ang sarili ko dahil sa nangyari sa inyong magkapatid. Wala ko sa piling ninyo habang kayo'y lumalaki dahil sa trabaho ko sa abroad. huwag niyong sisihin ang sarili niyo, Papa. Maayos ang pagpapalaki sa amin ni Lola. At naiintindihan namin kung bakit kayo lumayo mula nang mawala ang mama. Dahil para sa amin naman yon. Hindi nagkulang si Lola sa pag-aaruga at paggabay niya sa aming paglaki. Kaya siguro, nasa amin ni Joshua ang pagkukulang. Ang kapal naman ng mukha mo, Jacob! Para pasamahin ako sa harap ni Papa! Jacob, anak, hindi ka pinapasama sa akin ng kapatid mo. Ano? Siya pa ang kakampihan ninyo? Samantalang narinig ko ang sinabi niya? Siguro, siya ang paborito niyong anak. Kaya siya ang kinakampihan niyo. Sana, hindi na lang kayo nagkaroon ng anak kung may pinapaboran kayo. Ha? Joshua, Huwag mong bastusin si Papa Joshua. Respetuhin mo ang ama natin. Pa! Akala mo naman kung sinong napakabait at napakabuti. Sumusobra O ka! ano? Ha? Susuntukin mo ako? Sige, suntukin mo ako. Hindi kita atrasan. tama na. Tumigil na kayo. Kung ayaw niyong mamatay ako ng maaga sa mismong harapan ninyo. Sumusobra na kayo. Wala kayong respeto. Bakit may dala kang maleta, Jacob? I'm sorry, Papa. Pero aalis muna ako pansamantala. Pakiramdam ko kasi, habang nasa iisang bubong kami ni Joshua,
mas lalong lumalala ang di namin pagkakaunawaan. Oh, anak, Sana, sa paglayo ko, mabigyan ko ng katahimikan ng kapatid ko, Papa. Talaga? Huwag ka nang magpapakita kahit kailan. tama na, Joshua. Mula bata pa kasi tayo, pasikat ka na. Ikaw ang mabait sa lahat. Samantalang ako ang masama. Kaya kahit si Isabel, hindi niya ako kayang mahalin dahil sa'yo. Wala ring silbi kung papatulan kita, Joshua. Di huwag! Ano bang ginagawa mo? Umalis ka na! Hindi ka namin kailangan sa pamamahay na to! Alis! Sabi mo na masakit ang tiyan mo kanina, pero umiinom ka na naman. Lagi pa man din sumasakit ang tiyan mo. Wala nang sakit ng tiyan ko. Alak lang ang gamot, Papa. Ay, sana bumalik na si Jacob dito sa bahay. Mahigit na ring 1 taon buhat nung umalis siya. Jacob na naman. Hala, sige. Puntahan niyo na si Jacob kung saan lupalop man siya napadpad. Kung siya ang gusto niyong makasama. Joshua, Kumusta ka na, Isabel? Nakainom ka na naman, Joshua. Umuwi ka na para... Bakit ba masyado kang pakipot, ha? Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Matagal na akong nanliligaw sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako kayang mahalin. Joshua, umuwi ka na. Ito ba ang gusto mo, ha? Bastos! Umalis ka na, hayop ka. Huwag ka na rin babalik dito kahit kailan. Isabel, patawarin mo ako. Pasensya ka na. Nabigla lang ako. Iyan ang dahilan kung ba't hindi kita matutuhang mahalin. Tao kang pinapasok ko dito sa bahay, pero hayop ka palang maninila. Umalis ka na bago ko patawagan ang kapatid kong pulis at siya nang bahalang magtataboy sa'yo. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. anak, dalhin na lang kita sa ospital. Mamamatay na yata ako. Halika, alalayan kita papunta sa may sasakyan, iho. Pipilitin ko, Papa. Ang sakit na talaga. Kumusta si Jacob, Papa? Salamat. At nakapunta ka dito sa ospital, anak. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakarating, Papa. Nagpaalam pa kasi ako sa trabaho ko. Anak, Papa, kumusta na ang kapatid ko? kailangan niya ng liver transplant, anak. Grabe na raw ang liver cirrhosis na sakit niya. Ano? Salamat sa Diyos at gising ka na, anak. Papa, Successful ang operation mo, anak. Ligtas ka na sa panganib. akala ko mamamatay na ako, Papa. Mabuti na lang at may donor ka na bago pa mahuli ang lahat. Salamat ng marami sa donor ko, Papa. Gusto ko siyang makita
Gusto kong personal na makapagpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin. Kumusta ka na, Tol? Ha? Jacob? Bakit naka-wheelchair kang hinatid nila dito sa kwarto ko? Joshua. Joshua, siya ang donor mo, iho. Ano? Ikaw ang donor ko? Joshua, kapatid ko. Oo, anak ko. Siya ang donor mo. Sige mga anak. Iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Sige, Papa. Tol, masayang-masaya ako dahil ligtas ka na sa panganib. Pasensya ka na, ha? Nagpakita ako sa'yo. Kahit ayaw mong makita ang pagmumukha ko. Jacob, patawarin mo ako, Tol. Ha? Nahihiya na ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Sinabi ko hindi kita kailangan nung umalis ka. Pero kinain ko lahat ng mga pinagsasabi ko. Dahil ako ba lang may kailangan sa'yo. Pasensya ka na, ha, sa pagiging makasarili ko. Napakabuti mong kapatid. Dinugtungan mo ang buhay ko. Hindi, Tol. Huwag mong sabihin yan. Ang Diyos ang nagdugtong sa buhay mo. Ginamit lamang niya ako bilang instrumento para madugtungan ang buhay mo. Wala naman tayong magagawa na nilalang lamang niya kung sakaling gusto na niya tayong kunin. Tol, bakit kaya mo magsakripisyo para sa akin? Samantalang wala akong nagawang mabuti sa'yo. Bakit bawang kabutihan lang ang pinapakita mo sa akin? Pati buhay mo, kaya mong ibigay sa akin. Dahil kapatid kita, Joshua. Mahalaga ka sa akin. Mula pa noong nagkaisip tayo, ikaw palagi ang pinipili ko. Kaya kong isakripisyo kahit sarili kong kaligayahan para sa iyo. Mapabuti ka lang. Tol, Pati buhay ko, kaya kong ibigay para sa iyo. Hangad ko lagi ang kaligtasan mo. Hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa espiritual. Jacob, Kaya hindi dapat gantihan ng masama ang masama. Bagkus, kabutihan ang dapat nating ipakita sa kahit na sino. Para ito ang magiging tulay sa mga napapariwara at nalilihis ng landas. Upang makita nila ang mabuting daan na nag-aakay sa atin sa kabutihan patungo sa mapayapang buhay. patawarin mo ako, kapatid ko. Maswerte ako dahil ikaw ang naging kambal ko. Pangako, magbabago na ako. Itatama ko na ang mga pagkakamali ko. Hindi ko na rin ipipilit ang sarili ko kay Isabel. Panahon na para suklian ko ang kabutihan mo. Kung kaya mo magsakripisyo para sa akin, tuturuan ko rin ang sarili ko magsakripisyo para sa iyo, Tol. Gagawin ko din ang tama. Salamat, Tol. Higit sa lahat, salamat ng marami sa Diyos sa pagkakataong ibinigay niya para makagawa ko ng mabuti. At sa pagkakataong ibinigay niya sa iyo para talikuran mo ang kasamaan. Tol, Ipinahintulot niya ang patuloy mong paghinga
para makagawa ka ng tama. Hindi niya hinayaan na malugmok ka sa kasamaan at kainin ng inggit ang iyong puso. Kaya pahalagahan natin ang napakabuting pagkakataon na ibinigay ng Diyos para sa ating magkapatid, Tol. Unang Pedro, Kabanata 3, sa talatang 9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Salamin ng buhay. Ba't ngayon ka lang umuwi, ha? Pasensya ka na, Dalia. Nag-overtime kasi ako sa trabaho. Kailangan na kasi ni boss yung layout na pinapagawa niya sa akin. Ang sabihin mo, may kinatagpo kang ibang babae. Ano? Itong tatandaan mo, Miguel, ha? Sa oras na malaman ko na may babae ka, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ay, pwede ba, Dalia? Pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Pero yung bunganga mong parang Armalite na naman ang sumalubong sa akin. Ayaw mong pakinggan ang mga sinasabi ko dahil totoo, ganun ba, ha? Totoo bang may babae ka? Bakit? Mas maganda ba siya sa akin? Sabihin mo lang, para tapak-tapakan ko ang pagmumukha niya at maging kamukha na siya ni Bulldog. Ano, ha? Sabihin mo lang, Miguel. Ay, Hoy, Miguel! Kinakausap pa kita. Hindi pa ako tapos sa'yo. Saan ka pupunta, ha? doon! Sa kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Bahala ka sa buhay mo. Lumayas ka kung gusto mo. Pero humanda ka kung maakto ko kayo ng babae mo. Gabing-gabi na, anak. Ba't naparito ka pa sa bahay? Gaya ng dati, Nay. Alam na po ninyo, Ha? hindi ako makapahinga sa bahay. Di pa ako nakakapasok, pero bumungad na sa akin ang Armalite na bunganga ni Dalia. Nagtalo na naman kayo. Alam naman po ninyo, Nay, ayokong nakikipagtalo, lalo na kung walang katuturan ang pinagtatalunan namin. Pero, sumusobra na talaga ang manugang nyo. Sige, anak. Magpahinga ka muna. Kumain ka na ba? Hindi pa, Inay. Nawalan na rin ako ng ganang kumain dahil sa bunganga ni Dalia. Sige. Ipaghahanda kita ng makakain mo, anak. Nang makakain ka na. Buti naman at alam mo pang umuwi. Akala ko nawala ka na, Don Miguel. Dalia, parang awa mo na. Tama na. Paano? Aalis ka na lang ng basta-basta. Kung pagod ka sa trabaho mo, napapagod din ako sa mga trabaho dito sa bahay. Di lang ikaw ang napapagod sa araw-araw. Akala ko ba tapos na ang usapang ito kagabi? Itutuloy mo pa rin pala ngayon. Hindi ako magbubunga nga kung hindi ka umaalis na parang aso. Nagsasalita pa ako, pero tinatalikuran mo na ako? Ano ako, ha? Asong nagsasalita? Dahil walang silbi kung papatulan ko pa ang mga pinagsasasabi mo at pagsiselos mong walang basehan. Ang sabihin mo! Tama na! Sumusobra ka na! Wala akong pahinga dito sa sarili kong pamamahay. Pagod na ako sa trabaho. Pero mas lalo akong napapagod dito. Lalayas na lang ako kung ayaw mo na ako makita. Sige, lumayas ka! Lumayas ka kung yan ang gusto mo! Huwag mo akong takutin! Hindi ako natatakot kahit huwag ka nang bumalik! O ano? Kailan ka aalis, ha? Sabihin mo lang! Ako pa mismo ang mag-empake ng mga damit mo! Nakakahiya naman sa'yo! Baka mapagod ka pa sa pag-empake, Don Miguel!
ka umiiyak, Dalia? Si Miguel kasi, inaway na naman ako. Tumahimik ka. Kilala kita. Kilala ko din ang asawa mo. Alam ko kung ano ang ugali mo, Dalia. Ano ba naman kayo, Tay? Ako na nga inaway ng magaling yung manugang. Siya pa ang kakampihan nyo. Dahil hindi ako konsentidor. Napakabait ng asawa mo. Tahimik na tao. Tapos ngayon, ikaw pa ang may ganang magsabi na inaaway ka. Baliktad ka mo, ah. Ang sabihin mo, ikaw ang nangaaway sa asawa mo. Noon pa man, ganyan ka na, Dalia. Buti nga at napagtitiisan ka pa ni Miguel kahit wala pa kayong anak. Sana, di na pala ako pumunta dito kung sermon lang din palang abutin ko. Hindi kita sesermonan kung babaguhin mo na yung ugali mo. Magugulat ka na lang isang araw. Nakahanap na talaga ng ibang asawa mo dahil sa pagkabungangera mo. Balay, ako na ang humihingi ng dispensa dahil sa ugali ng anak ko. Nakakahiya na talaga ang ugali niya. Masyadong bungangera ang anak ko. Ay, hindi ko alam ang sasabihin ko, Balay. Naaawa na ako sa anak ko. Pero wala akong magawa dahil ganun na talaga ang ugali ni Dalia. Nakakahiya na talaga. Siya pa ang may ganang paiyak-iyak at magsusumbong sa akin. Akala mo naman, siya ang aping-api. Samantalang siya ang nagsisimula ng away nilang mag-asawa. Ang masasabi ko lang, Balae, wag sana tayong magsasawang pangaralan siya. Baka sakaling magbago rin si Dalia at piliin niya ang maging mabuting asawa. Eto na ang sahod ko, Dalia. Mabuti naman at nagsahod na kayo. Magbabayad pa kasi tayo ng kuryente at tubig. Paubos na rin ang gas natin. Pagtiisan muna natin yan, ha? Ba't ito lang inabot mo sa akin, ha? Nagbayad pa kasi ako ng loan ko na pinagpawis natin dito sa bahay. Ang laki naman ng bawas. Ako na naman ang mahihirapan sa magbabudget. Pasensya ka na, Dalia. Ganun talaga. Dahil nagbabayad pa tayo ng utang natin. Ay, nako, ganito na lang palagi. Baka naman hindi loan ang binayaran mo. Baka binigay mo sa babae mo. Dalia, magsisimula na naman ba tayo? Lagi mong sinasabi na may babae ako kahit wala naman. Bakit? Ha? Hindi ba totoo? Huwag ka nga, Miguel. Alam kong totoo ang hinala ko. Sabihin mo na lang ang totoo. Huwag mong hintayin na maakto ko kayo ng babae mo dahil makakapatay ako ng tao. Dalia? O ano ha? Totoo ba? Magsabi ka na. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Hoy, 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 hoy! Hoy, Miguel! Saan ka na naman pupunta, ha? Aalis ka na naman? Saan ka pupunta, ha? Pupuntahan mo ang babae mo, ha? 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 Ano ka ba? Huwag mo akong suntukin ng ganyan. Tumigil ka na. Iwan mo ako, hayop! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka titigil. Sumusobra ka na. Alam kong mabuti kang tao, Miguel. Itay, Mapalad ang anak ko dahil ikaw ang naging asawa niya. Pero nakakalungkot isiping malas ka naman sa kanya dahil sa kanyang ugali. ay, ginawa ko na ang lahat, Itay, para mabago ko siya. Pero lalong sumasamang ugali niya sa paglipas ng araw.
Parang hindi tahanan ng bahay namin dahil palagi kami nagtatalo. Patang-pata na ang katawan ko dahil hindi ako makapagpahinga ng maayos sa bahay. Miguel, anak, Napapagod din ako, Tay. Kailangan ko rin ng pahinga at kapayapaan sa sarili kong pamamahay. naiintindihan kita, Miguel. Kaya kung ano man ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Mauunawaan ko. Alam ko ang pasanin mo dahil sa ugali ng asawa mo. Ang kapal naman ng mukha mo? Ikaw pa ang may ganang magsumbong sa tatay ko? Gusto mo siguro ikaw ang kampihan niya, no? Pagod na ako, Dahlia. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Parang impyerno na ang buhay mo sa tuwing nakikita mo ako. Talaga? Nadali mo? Impyerno nga ang buhay ko dahil wala nga tayong anak. Hirap na hirap pa akong pagkasyahin ang kakarampot mong sweldo. Tapos ngayon, nambababae ka pa? Wala akong babae, Dahlia. Para matapos ng lahat, aalis na lang ako. Tutal, wala rin naman akong silbi sa'yo. Wala kang mabuting nakikita sa akin. Kaya wala rin kwenta kung magsasama pa tayo. Ganon! Tinatakot mo ba ako, ha, Miguel? Sige, lumayas ka kung yan ang gusto mo. Akala mo siguro pipigilan kita, ha? Ha! Huwag ako, Miguel! Dahil hindi kita pipigilan kung aalis ka. Umalis ka kung yan ang gusto mo. Ngayon na! Umalis na pala si Miguel sa bahay niyo, anak. Opo, tay. Kunwari lang yon. Akala niya siguro pipigilan ko siya. No way! Ay, bakit ka pa nagpakasal sa kanya? Kung di mo naman pala mahal yung tao. Sa tono ng iyong pananalita, wala akong makita na kahit katiting na malasakit at pagpapahalaga mo sa kanya. Parang hindi mo mahal ang asawa mo, Dahlia. Tay, Wala kang sisisihin kung hindi ka nababalikan ni Miguel. imposible yan, tay. Kunyari lang yun. Parang hindi niyo kilala si Miguel. Babalik din yon pagkalipas ng 2 araw. Oh, ikaw pala, Dahlia, anak. Sige, pasok ka muna. Hindi na po, Nay. Dumaan lang po ako. Aalis din po ako agad. May pupuntahan pa ako. Ganun ba? Opo, Nay. Kumusta na po kayo? Ano po ang balita? Ganito pa rin, anak. Awa ng Diyos, maayos naman ang kalagayan ko. May iba pa po ba kayong sasabihin, Nay? Ha? Wala naman akong ibang sasabihin. Bakit ba? Natanong ko lang po, Nay. Baka kasi meron pa ba kayong sasabihin sa akin? Ang masasabi ko, magpakabait ka palagi, anak. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Dati, kapag ganitong araw, andito lang si Miguel. Tumutulong sa mga gawaing bahay. Pero ngayon, mag-isa na lang ako. Hindi ako sanay na wala siya. Nasaan na kaya ang asawa ko? Akala ko, uuwi siya agad pagkatapos ng 2 araw. Pero bakit hanggang ngayon,
wala pa rin siya. Ilang buwan nang nakakalipas mula nang umalis siya. Pero hindi man lang siya nagpaparamdam sa akin. Nahihiya naman akong i-message siya. Anong gagawin ko? Baka si Miguel ang nag-text. Ang kaibigan ko pala. Hindi na ba ako babalikan ni Miguel? Tototohanin na ba niya ang pakikipag-iwalay sa akin? Tay, may pupuntahan ba kayo? Mamayang hapon pa ako lalabas, anak. Magdidilig ako ng mga pananim ko sa bukid. Baka may gusto kayong sabihin sa akin, Tay. Sabihin niyo lang po at makikinig ako. Sasabihin? Wala naman, anak. Bakit? May problema ba? Ba't ganyan kayo, Tay? Oh, bakit ba? Anong iniiyakan mo? Paano? Tuwing kinakausap ko kayo ng biyanan ko, wala siyang sinasabi sa akin. Kung kayo naman ang kakausapin ko, wala din kayong binabanggit sa akin. Hindi kita maintindihan, Dalia. Ano bang pinagsasabi mo? Para kasing wala na kayong pakialam sa akin. Parang hindi ninyo ako pinapansin. Yan ang mali sa'yo, Dalia. Masyado kang mapaghinala. Linawin mo kung anong ibig mong sabihin para maintindihan kita. Ba't di man lang ninyo binabanggit sa akin si Miguel? Ilang buwan nang nakakalipas mula nung umalis siya. Pero hindi man lang siya nagpaparamdam sa akin. Kahit mag-message man lang sana. Anong klase siyang asawa? Mahiya ka nga, Dalia. Ikaw pa ang may ganang magsabi ng ganyan sa asawa mo. Tay, Di ba, ikaw din ang may sabi na hindi mo na kailangan ng asawa mo? Ang sabi mo nga, wala kang pakialam kahit umalis pa siya. Ngayong umalis na yung tao, tsaka ka naman iiyak-iyak ng ganyan. Maniwala ako sa'yo. Tay, huwag niyo naman po akong pagalitan. Tahimik na ang buhay ni Miguel ngayon. Hindi na rin niya naririnig yung parang Armalite mong bunganga. Tapos ngayon, gusto mo siyang bumalik sa'yo. Para ano? Para awayin mo at maging miserableng muli ang buhay niya. Kahit hindi na siya uuwi. Kawawa lang yung tao sa piling mo. Gusto ko nang makita si Miguel, Tay. Sabihin niyo naman po sa akin kung nasan siya. Ay, pasensya ka na. Hindi ko rin alam kung nasaan si Miguel. Puntahan mo sa opisina nila. Doon ka magtanong. Pinuntahan ko na siya minsan. Pero nalipat na raw siya sa ibang branch ng kumpanya nila. Hindi naman nila sinabi kung saang branch nalipat si Miguel. Kung ganon, huwag mo nang hanapin at guluhin pa si Miguel. Tahimik na ang buhay ng tao. Tay! Palagay ko balae, effective ang ginawa natin kay Dalia. Napansin ko din yan, Balae. Di ko pa rin binabanggit sa kanya si Miguel. Kahit ako balae, hindi rin nakatiis. Siya na mismo ang nagtanong. Paano na ngayon? Ano ang susunod nating gagawin, Balae? Kailangang maturuan ng leksyon si Dalia.
para maisip at maramdaman niya ang halaga ni Miguel habang wala sa piling niya. Baka sakaling magbago na ang anak ko. Talia, hindi ka pa kumakain. Ang payat mo na, anak. Hoy, Dalia, kinakausap kita, anak. Oh, bakit? Anong iniiyakan mo? Gusto ko nang makita si Miguel. Miss na miss ko na po ang asawa ko, Tay. Pangako, magbabago na po ako. Sabihin niyo lang po sa akin kung nasaan siya. Ako na mismo ang pupunta sa kinaroroonan niya. Sigurado ka ba dyan? Opo, Tay, opo. Sabihin niyo na kung nasaan siya. Kung gusto mo talagang makita ang asawa mo, ayusin mo muna yung sarili mo. Siguradong mangungunsumi yun kung ganyan ang itsura mong magpapakita sa kanya. Tay. Kung totoong magbabago ka na, pakinggan mo lahat ang payo namin ng biyenan mo sa iyo. Hindi mo naman ikasasama ang mga pangaral namin sa iyo. Opo, Tay. Sundin ko lahat ang mga payo niyo ng biyanan ko. Sabihin niyo lang po sa akin kung nasaan ang asawa ko. Ay, pagod na naman ako sa maghapong trabaho. Di bale, makakapahinga na naman ako ng maayos. Andito na pala ako sa tinutuluyan ko. Hindi nakalak ang pinto. May magnanakaw atang nakapasok sa tinutuluyan ko. Mabuti naman at dumating ka na, Miguel. Dalia, anong ginagawa mo dito? Pasensya ka na ha kung basta na lang akong pumasok dito sa tinutuluyan mo. Binigay ni nanay ang duplicate ng susi dito sa apartment mo, kaya ako nakapasok. Halika na, alam kong gutom ka. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Oh, ano pang hinihintay mo? Halika na, ipaghahanda kita ng makakain. Miguel, kanina ka patahimik. Ayaw mo bang nandito ako? Gabi na. Pwede ka nang umuwi bukas. Hindi mo ba ako namimiss? Ayaw mo na ba akong makita? Aaminin ko, Dalia. Nasanay na ako. Nawala ka sa piling ko. Miguel, Napag-isip-isip ko na mas mabuti pang mamuhay ng mag-isa sa ilang basta payapa ang isipan at kalooban ko. Walang nang-aaway sa akin. Nakakapagpahinga ako sa kahit anong oras na gusto ko. Walang gumugulo sa isip ko sa maghapon. Walang nagbibintang ng kung ano-ano sa akin kahit hindi ko naman ginagawa. pangako Miguel, magbabago na ako. Hindi ko na babalikan ang masama kong ugali. Bumalik ka lang sa akin. Dalia? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na ba ako mahalaga sa'yo? Kaya mo bang maghiwalay na tayo ng tuluyan? Ikaw nga ang tatanungin ko. Mahal mo ba talaga ako? Mahalaga ba ako sa'yo? Andito ba ako ngayon kung hindi ka mahalaga sa akin? At kung hindi kita mahal?
pinagtatawanan mo na ako. Talaga palang hindi mo na ako mahal. Ang cute mo kasing pagmasdan habang umiiyak ka. Naalala ko, ganyan na ganyan ang itsura mo habang umiiyak ka nung teenager pa tayo. Halika na sa tabi ko. Miguel, Mali ang sinabi mong hindi ka na mahalaga sa akin at hindi na kita mahal. Mahalaga at mahal na mahal kita, Talia. Miguel. Lumalayo man ako, pero hindi ako naghanap ng iba dahil ikaw lang ang mahal ko. Gusto ko lang maisip mo ang mga mali mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ipinahintulot na tuluyang masira ang estado natin mag-asawa. Binigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon para itama ang pagkakamali mo. Pangako, Miguel. Hindi ko nababalikan ang mga ayaw at masama kong ugali. Magbabago na ako. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa akin. Salamat, Dalia. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya dahil sa mga naririnig ko sa'yo ngayon. Naghanda akong magbago, Miguel. Gagawin ko ang nararapat bilang asawa mo. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng napakabuting asawa katulad mo. Mahal na mahal kita, asawa ko. Mahal na mahal din kita, Miguel. Mga Kawikaan, Kabanata 21 sa talatang 11. Lalong maigi ang tumahan sa ilang nalupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Diyan na po nagtatapos ang isa na namang kasaysayan dito sa ating dulang Salamin ng Buhay. Sound effects at musika, JR. Mula sa panulat at sa direksyon ni Jovi Dupais, inihahandog sa inyo ng Lady L Productions at Lady L Channel. Salamin ng Buhay.